Si Haring Solomon. Isang araw, habang nakaupo si Haring Solomon sa kanyang trono, ay biglang bumukas ang pintuan. May dumating na panauhin mula sa malayong kaharian, ang reyna ng Sheba. Malugod na binati ng reyna ng Sheba si Haring Solomon. Magandang araw, Haring Solomon. Napakalayo ng aking bansa. Gayunpaman ay marami akong naririnig tungkol sa iyo. Nabalitaan ko ang iyong husay at taglay na karunungan. Sabi nila ay madali mo lamang nasasagot ang mga palaisipan na tanong. Totoo ba ang mga iyon? Tulad nga ng iyong sinabi, mahal na reyna, sagot ni Haring Solomon. Sige, kung gayon ay mayroon akong palaisipan dito na sa tingin ko ay susubok sa iyong karunungan. Pagkatapos ay ipinakita ng reyna ang dalawang magkaparehong korona na gawa sa bulaklak. Nagsalita ang reyna, Haring Solomon, kung napapansin mo ang dalawang koronang ito ay halos walang pinagkaiba. Subalit, ang katotohanan ay isa sa mga ito ay gawa lamang sa mga artipisyal na bulaklak na hinubog at kinulayan ng magaling na pintor. Ngayon, sabihin mo sa akin kung alin sa mga ito ang totoong bulaklak. Sabi nila na ikaw raw ang pinakamatalinong tao sa lugar na ito, kaya tiyak na ang simpleng bagay na ito ay madali lamang para sa iyo. Pagmasdan mong mabuti ang mga bulaklak at sabihin mo sa akin ang iyong sagot. Napaisip ang hari, sinuri niyang mabuti ang mga bulaklak at halos wala itong pinagkaiba. Napansin ng hari na ang mga bulaklak na ito ay katulad ng mga bulaklak na nasa kanyang hardin. Napakabango ng mga bulaklak na iyon at maraming mga bubuyog ang dumarapo dito. Kaya't agad niyang ipinag-utos na buksan ng mga bintana ng palasyo. Ilang sandali pa ay may mga bubuyog na sabik na lumipad at dumapo sa isang koronang bulaklak na nasa bandang kanan. At wala ni isa sa kanila ang dumapo sa korona na nasa kaliwa. Mahal na reyna, ang bubuyog na ang nagbigay sa iyo ng aking sagot. Wika ni Haring Solomon. Nagsalita ang reyna, tunay ngang kahanga-hanga ang iyong taglay na karunungan, Haring Solomon. Ikaw ay nagtitipon ng kaalaman mula sa maliit na bagay na dinaraanan lamang ng karaniwang tao nang hindi pinapansin.